Master Jet, totoo po ba ang balita na may kaltas po ang sahod ng substitute teacher? Aba, totoo po yun, no? Ang substitute teacher kasi ay bahagi rin ng mga miyembro ng GSIS. Kaya yung isa po sa mga kaltas na sinasabi po dyan ay yung para po sa GSIS. Meron pong porsyon, no, na mapupunta sa GSIS bilang premiums po ng mga substitute teacher. So, ang mangyayari kasi, yung period ng inyo pong pagtuturo as a substitute teacher sa DepEd, counted po yun as part of your service. Counted po siya doon sa tinatawag na years of service sa GSIS. For example, at maging doon na rin po, no, sa paid premiums, sa PPP. Kung kayo po ay nakapag-sub ng nasa 2 taon, tapos ito, mayroon po siyang deduction na premiums, umabot ng 2 years, yung total na pagiging substitute teacher ninyo, mayroon kayong contribution sa GSIS. Ngayon, while on service ka, nung naging permanent ka, after 13 years as permanent personnel, idadagdag mo yung 2 years as sub, umabot ka na ng 15 years. So, if ever gusto mo mag-resign na, ay eligible ka sa pension pagdating mo ng 60 kasi counted siya as part of your service. So, ganun po ang nangyayari. Kaya nga po mayroon deduction doon po sa GSIS mula sa sahod ng mga substitute teacher. Hindi lamang yung permanent ang mayroon pong GSIS na premiums. Then also, ay counted siya as part of yung tinatawag na PPP, no, period with paid premiums. So, kung ilang taon or buwan yung pagiging substitute teacher na mayroong premium sa GSIS, expect po ninyo na yung inyo pong total na PPP, no, kapag nag-permanent ka, ay counted, no, idadagdag yung previous. So, ganun po yung setup. Kaya mayroon pong deduction sa GSIS sa sahod ng substitute teacher.